Meron akong in-hand topic para sa inyo. Ito yung tinatawag natin na first move, second move, third move, and fourth move. So yung first move, ito yung Hello everyone! So ngayon meron akong in-hand topic para sa inyo. So ito yung tinatawag ko na 4M in network marketing. So napakahalaga nito para sa mga taong magsisimula sa network marketing o kahit matagal ka na nakapagsimula pero nahihirapan ka pa din na i-share yung products mo o yung opportunity mo sa ibang tao. So ito sa 4M, ito yung tinatawag natin na first move, second move, third move, and fourth move. So kailangan mo matandaan to o isulat mo to kung meron ka dyan masusulatan para hindi mo malimutan. So yung first move, ito yung dapat meron kang prospect list. Kung hindi mo pa alam kung ano ang prospect list at para saan ba prospect list, meron akong ginawang short training. Paano nga ba gumawa ng prospect list at para saan nga ba ang prospect list. So bigyan ko lang kayo ng konting idea. Ano nga ba prospect list? Notebook siya na kailangan mong mag-provide ng ganyan. Lalo-lalo na kung onliner o offliner ka man, parehas yan, napakahalaga. Kasi yung opportunity natin, marami kang sishiran. And hindi lahat ng tao share mo, matatandaan mo yung pangalan, apelyido, kung taga saan, ano yung background. Kaya mahalaga meron ka susulatan ng mga pangalan nila. So ngayon, pag meron ka yan, kahit pasabihin natin magalang isang linggo, isang buwan, ilang taon, basta nakasulat niya sa prospect list mo, pwede mo silang balikan. Okay? So pangalawa, yung tinatawag na natin na second move. Tapos na tayo sa first move, second move na tayo. Sa second move, yan naman yung papansin move. Kung onliner ka, napakahalaga nito. Kasi pwede mo itong gawin sa mga taong prospect mo, target mo, share ang opportunity mo. O, ano yan? Pwede ka mag-profile checking. O pag nag-profile checking ka, pwede mong unang gawin dyan is yung react mo yung profile niya, yung cover photo niya, or yung kahit yung 3 latest post niya. Pero sa pagre-react sa mga post, hindi pwede basta-basta ka lang magre-react. Napakahalaga na tingnan mo muna ano ba yung pinost nitong tao to. Baka mamaya, malungkot, tinawanan mo. O baka mamaya, masaya, di ba? Ginawa mo, malungkot ang nireact mo. Kaya mahalaga, tingnan mo din niya o basahin mo yung mga pinopost niya. Kasi doon ka makakakonect sa kanya. O kaya sa mga my day, react mo yung my day niya, tantarin mo ng puso kung ano pa man yung react na gusto mo i-react sa ano niya. At least makapagpapansin ka sa kanya. Okay, yun yung second move, papansin move. Third move, mag-iwan ka ng message sa mga post niya, o kaya ay sa my day niya, o kaya personal message mo siya. Ngayon, ang pagme-message, hindi basta-basta pasok na agad ng business. Hindi. Pwedeng unahin mo niya, kamusta. Pero wag yung basta message na kamusta ka. For example, yung taong kinumentan mo o message mo is kakilala mo talaga or kaklase mo. Dati mong kaklase. Pwede i-message mo sa kanya dyan is yung, uy, mate, classmate. Kamusta na yung maingay kong kaklase dati. Di ba? O sabi niya, mag-react yan. Biglang mag-react sa yan. Uy, grabe ka naman. Hindi ha. O, ngayon, magkakaroon na kayo dyan ng kwentuhan. And based doon sa i-message niya sa'yo, i-reply niya sa'yo, doon ka uhugot ng conversation. Ang pinaka-purpose mo lang dyan is makakonect dito sa tao to. Makuha na siya ng information. Yun yung pinaka-una. Kasi sa third move, yan yung dapat makonect and form mo siya. Ngayon, nakakonect ka na sa kanya, nagre-reply na siya sa'yo. Kailangan ma-form mo siya. Ano yung form? Ang tinatawag natin na form yan, yung occupation, yung family, occupation, recreation, and message. O, pag-usapan nyo about sa family. Pag-usapan nyo, pwede kamusta mo siya. Kamusta ba yung mga kapatid mo? Meron ka pa ba mga kapatid na nag-aaral? O, ano ba yung trabaho mo ngayon? Nasaan ka ba ngayon? O, ano ba yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Mga ganyan. O, ngayon, pag nalaman mo na yung mga yan, information about sa kanya, nasaan ba siya ngayon? Diba? Doon mo na siya i-message. Doon ka na magbibigay ng message sa kanya. For example, nalaman mo yung family niya, laging may sakit. O kaya ay kailangan lagi ng padala. O ngayon, nalaman mo, halimbawa, kailangan ng products. Alam mo na agad kung ano i-message sa kanya, kung paano mo ipapasok sa kanya yung opportunity. Uy, alam mo ba, meron akong nakita opportunity. May mga produkto to, pwede makatulong sa family mo. O kaya siya naman, lagi siya nagpapadala sa family. Mate, meron akong ginagawang opportunity na ngayon na pwede sa mga part-time. Pwede sa mga empleyado as part-time gawin para lumaki yung income. Alam mo na agad kung paano i-share sa kanya yung products o yung opportunity man. Okay? Kasi napakahalaga nun, connect and form. Makakonect ka sa kanya and maibigay mo yung tamang message sa kanya. Hindi basta-basta banat na kwento, hey mate, kamusta ka na? May opportunity ako. Baka pwede ko i-share sa'yo. Hindi ka pa nakakonect hindi ka makakakonect or kadalasan, marereject ka ng
Marereject ka ng mga tao yan kahit pa sabihin nakakilala mo yan o best friend mo yan matalik. Hindi ganun ang pag-share ng opportunity. Kailangan makakonect ka ng tama, malaman mo yung reason bakit niya magugustuhan yung opportunity yan. Pag share mo sa kanya, yun talagang mag-go siya. Okay? Then, sa fourth move, ito yung last. So, sobrang iksi lang ng training. Sa fourth move, dyan mo na yung i-invite na yung tao. Okay, nalaman mo na, connect-inform mo na siya, nalaman mo na about sa family, ano yung background niya ngayon, ano ba yung trabaho niya ngayon, kailangan ba niya ng pagkita o kailangan ba niya ng produkto. The fourth move is yung i-invitahan mo na siya. Kasi nakuha mo na yung mga information na kailangan mo sa kanya. Pero yung ano niya, sa 4M na yan, pwede ka ito gawin mo. First day, isulat mo yung lahat ng taong kakilala mo na gusto mo share. Second day, pwede mo react lahat ng mga post ng mga tao niya. Isa-isahin mo yan. Kasi isusulat mo naman yan sa prospectus mo. At least may isa-isa mo. Sa third day, diyan ka na mag-iwan sa lahat ng yan. Iwan na sila ng message. Mag-comment ka na sa mga post nila, sa mga my day nila. Mag-iwan ka mo ng message sa kanya. The fourth day, yan na yung i-invite mo na sila. Kung sino yung mag-reply sa kanila at maging interested, sila yung magiging sa kanila ka magpo-focus and sa kanila mo ipapaliwanag yung opportunity na ginagawa mo. Kasi ito yung kailangan natin tandaan. Kailangan mong tandaan kapag nasa gatong business ka na hindi lahat ng tao na sisharean mo magugustuhan yung opportunity na ginagawa mo. Kahit gaano kaganda yung produkto mo, kahit gaano kaganda yung opportunity na i-share mo sa kanila, hindi lahat na sisharean mo ay sasama at makikinig o magugustuhan yung sinishare mo sa kanila. Kaya lagi mo tandaan, i-accept mo na kapag nag-share ka ng opportunity, mas malaki yung tendency na i-reject ka nila o hindi nila gawin o magustuhan yung opportunity na ipinapakita mo sa kanila. Kasi ganun ang tao. Pero meron magtitiwala at maniniwala sa'yo at gagawin din yung opportunity na ginagawa mo. Okay, so yun lang. Thank you so much. Sana meron ka natutunan. God bless. See you at the top.